Hi, by the way, ako nga pala si Teacher Jude. Michael ay masaglang at ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa Katarungang Panlipunan, Quarter 3, Module 9. So, isa sa pangunahing pagpapahalagang moral na umiiral sa isang lipunan ay ang Katarungang Panlipunan. Ang layunin natin sa ating tatalakayin ay pagtapos ng paksa, inaasahang maipamamalas ng mag-aaral ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. So, ang una ay nakikilala ang mga patatandaan ng Katarungang Panlipunan. Ikalawa, pagninilay sa sarili bilang bahagi ng pagpapatatag ng lipunan at naibabahagi sa social media ang kahalagahan ng Katarungang Panlipunan sa pamamagitan ng paggawa ng infographic. So before we proceed sa atong discussion karon, nasa tayo gamay activity, and this activity titled of Complete Me. So I will be going to group you into 5 groups, and then every members of your group will be having a part of that puzzle. And then, kung hindi na makabuo sa puzzle, kaya siya ang madaog. After that, matapos nyo nang buuin ang puzzle, so you will be going to evaluate yourself. You will be evaluating yourself sa pagbuo ng iyong puzzle. Magiging posible ba ito kung hindi mo binigay ang isang parte ng puzzle na hawak mo? And B, paano nyo nabuo agad ang puzzle? C, ano sa tingin mo ang kinalaman nito sa ating paksa? And lastly, and the most important thing, that paano mo ito na maihahalin tulad sa tunay na buhay bilang parte ng lipunan? Time is up! So, unang nakabuong grupo at ang pumasok sa kanilang analysis ay ang Group 3. At ang panghuli ay ang Group 1. Pero that's fine. Thank you sa inyong partisipasyon. So, this time, let us proceed to our proper discussion. So, ito ay pinamagatang Katarungang Panlipunan. Walang iwanan. Sa ano-anong sitwasyon o konteksto mo narinig ang pahayag na ito? Anong pagpapahalaga ang masasalamin sa katagang ito? Bilang panlipunang nilalang, tayo ay may likas na pangangailangan sa kapwa, lalo na sa mga kritikal na sitwasyon sa buhay. Ito ay dahil ang tao ay panlipunang nilalang o umiiral na kasama ang ibang tao. Matutugunan lamang ang pangangailangan nito kung may nabubuong ugnayan sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Isang ugnayang dapat na pinamamayanihan ng katarungan. So ano ba ang katarungan? So ayon sa karaniwang kahulugan nito, ang katarungan ay pagbibigay kapwa ng nararapat sa kanya. Ayon kay Dr. Manuel B. D. Jr., ito ay isang pagbibigay at hindi isang pagtanggap. Ayon kay Dr. D., ang Katarungang Panlipunan ay nauukol sa maayos na ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa kalipunan. Ang kapwa ay personal o interpersonal na ugnayan ng tao sa iba, gaya ng pakikiramay mo sa iyong kaklase na may problema sa pamilya, samantalang ang kalipunan ay tumutukoy sa ugnayan mo sa isang institusyon dahil sa kakaibat na tungkulin o dito gaya ng tungkulin mo bilang kasapi ng simbahan o isang samahan. So here is a question. Bakit kailangan nating maging makatarungan? Any one of you can answer this? Yes, Rolly. Tama.
So, bakit mo ba kailangang maging makatarungan sa iyong kapwa? Ito ay hindi lamang dahil ikaw ay tao, kundi dahil ikaw rin ay namumuhay sa lipunan ng mga tao. Ang pagiging makatarungan ay na pagpapakita mo ng pagmamahal bilang tao na namumuhay kasama ang iba. Halimbawa, ang paninira sa ibang tao ay isa ring paglagpastangan sa iyong sariling pagkatao. Ayon naman kay Santo Tomas de Aquino, ang katarungan ay isang gawi na gumagamit lagi ng kilos loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang individual. Ang kilos loob ng isang makatwirang pagkagusto ay magpapatatag sa iyong pagiging makatarungang tao. Sa pamamagitan ng pagiging makatarungan, sinusunod mo ang likas na batas moral. Makatarungang tao. Any one of you have idea for makatarungang tao? Okay, that's fine. So, ano ang isang makatarungang tao? Ayon kay Andre Comte Sponville, at the year of 2003, isa kang makatarungang tao kung ginagamit mo ang iyong lakas sa paggalang sa batas at sa karapatan ng kapwa. Isinasaalang-alang mo rin ang pagiging patas sa lahat ng tao. Itinatalaga mo ang iyong sarili para rito sa kabila ng napakaraming hindi patas na sitwasyon na maaaring nararanas mo at maaaring minsan ay ikaw rin ay mismo may gawa. Sa makatuwid, kailangan mong salungatin ang iyong mismong sarili, ang ibang tao at ang mundo sa hindi pagiging patas ng mga ito. Ang pagkikibaka para sa katarungan ay isang walang katapusang laban dahil sa katotohanang mahirap kalabanin ang mismong sarili. Pangunahing prinsipyo ng katarungan. So, ano ang indikasyon ng makatarungan o hindi makatarungang ugnayan sa kapwa? Yes, Shaira! Correct. Thank you. So tama siya. Ang makatarungang ugnayan ay umiiral sa dalawang magkakapitbahay, magkaklase o magkaopisina kung hindi sila palaasa, walang kompetisyon o hindi nang aagrabyado sa isa't isa. Maaaring hindi makatarungan ang kanilang ugnayan kung ang isang panig ay nagbibigay hadlang sa pamumuhay at pabuhay ng kabilang panig. Bilang tao, karapatan ng bawat isa na mabuhay at mamuhay ng hindi nahadlangan o pinaghihimasukan ng iba. Kung nilalabag mo ang karapatang ito, mawawalan ng katarungan. Tama? Hindi nila ito magugustuhan at maaaring magbunga ng gulo sa buhay ng mga nasa sangkot. Ano ang papel ng katarungan sa ganitong sitwasyon? So, mahalagang tandaan na ang pangunahing prinsipyo ng katarungan ay ang paggalang sa karapatan ng bawat isa anumang ugnayan mayroon ka sa iyong kapwa. Nagsisimula sa pamilya ang katarungan. Do you agree with this statement? Yes, tama. Sa pamilya, una mong nararanasan ang mga bagay-bagay na nagbibigay sa iyo ng kamalayan tungkol sa katarungan. Dito, unti-unti kang nagkakaroon ng kakayahan na maunawaan kung ano ang katarungan. Dahang-dahang nahuhubog ang iyong pagkatao sa paggabay ng iyong mga mahal sa buhay. Mula nang mahubog ang iyong konsensya, natutunan mo na ang katarungan at kawalan ng katarungan ay hindi nakadepende kung nahuhuli ka ng iyong mga magulang
o ng iyong mga kapatid sa iyong mga nagawang pagkakamali. Hindi rin ito nakabatay sa mga patakaran na sinasabi ng iyong mga magulang o ng sino pa man na uunawaan mo sa tulong ng iyong mga karanasan na nagiging makatarungan kapag iginagalang mo ang mga karapatan ng iba at isinasaalang-alang mo ang kabutihang panlahat. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga magulang mo sa paghubog ng iyong pagiging makatarungan. Iminumulat ka nila sa katotohanang may karapatan at tungkulin ka bilang tao, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa lipunan. Ginagabayan ka nila upang mapahalagahan at maisabuhay mo sa iyong pang-araw-araw na ugnayan sa kapwa ang mga karapatan at tungkulin ito. Sa makatuwid, sa tulong ng iyong mga magulang, nagsisimula ka na magkaroon ng mapanagutang ugnayan sa iyong kapwa na daan patungo sa pagiging makatarungan. Malaki ang papel ng pagsasanay upang magiging makatarungan ka bilang tao. Ang pagsasanay na ito ay una mong nararanasan sa piling ng iyong pamilya. Kung hindi mo ito nasisimulan at nagawa sa pamilya, ang buong proseso ng pagiging makatarungan, makatarungang tao ay maaaring maging mahirap para sa iyo. Malaki ang papel ng pagsasanay upang magiging makatarungan ka bilang tao. Ang pagsasanay na ito ay una mong nararanasan sa piling ng inyong pamilya. At doon lang nagtatapos ang ating talakayin ngayon. At pagkatapos niyan ay magkakaroon kayo ng pagsasanay. Sa gawain ito, ang klase ay mahahati pa rin katulad sa pagkagrupo ng naunang gawain. Dito, kailangan nyong mag-obserba, magtanong o mag-imbestiga patungkol sa mga naging epekto ng pagiging makatarungang tao sa paaralan, sa bahay at sa komunidad. Kailangan nila na makalista ng hindi bababa sa 10. And also for your individual task, ito yung mga dapat yung sagutin. So, please take note of this, and you need to answer the A, B, C, D question. And I will just give you at least 30 minutes to answer these questions. So yes, time is up. So ang 30 minutes ay tapos na. So ipasa nyo na ang mga papel sa gitna. At para sa inyong takdang aralin, lumikha ng infographic patungkol sa katarungang panlipunan at ipost ito sa iyong Facebook account. At itag ang guro. Itag ako. Ha? Jude, ang aking FB page, FB account ay Jude Michael. Number 2, ang infographic ay dapat naglalaman ng sumusunod. A. Mga mahalagang kaalaman nais mong ibahagi tungkol sa katarungang panlipunan. B. Ipakita ang bunga at epekto ng pagiging makatarungan at hindi makatarungang tao. And lastly, ilagay sa caption ang nais mong sabihin at ihikayat sa mga tao patungkol sa katarungang panlipunan. So, let's call this a day, and take care everyone sa pag-uwi ng kanya-kanyang yung bahay. So muli, ako si Teacher Jude Michael Masaglang, at hanggang sa muli.